ang Olongapo. Ngayon, sa ating mga headlines. Pagtatayo ng coal-fired power plant sa Redondo Peninsula, mariing tinutulan ng mga residente ng Subic at Olongapo. Mayor James Bong Gordon Jr. bukas sa pagbabalik ng base militar ng Amerika sa Subic. Karagdagang pondo para sa construction ng sanitary landfill ng lungsod, isinusulong sa konseho. Olongapo, naiwasan ang matinding pagbaha sa kabila ng sunod-sunod na pagdating ng bagyo. Magandang umaga! Mariing tinutulan ng mga environment groups at health experts ng lungsod ang isasagawang pagtatayo ng 600 megawatts na coal-fired power plant sa Subic Bay Freeport Zone. Ang nasabing proyekto ay gagastusan ng $1.28 billion o may katumbas na 55 billion piso. Ito ay proyekto ng consortium ng Manila Electric Company, Boyes Power Corporation at Taiwan Cogeneration Corporation. Target ng nasabing power plant na madagdagan ang supply ng kuryente sa Luzon grid. Ngunit, nagbabala ang mga health experts na ang coal-fired power plant ay nagdudulot ng pinsala sa kalusugan ng mga tao at ng kalikasan. Alam naman natin na ang coal plant, kung maliban dun sa mga environmental issues na kinakasakupan niya, nagbibigay ng problema, lalong-lalo na dun sa mga health problems or health hazard na pwede niyang idulot. Ito raw ay nagbubuga ng mga usok at radiation na mas mapanganib pa sa isang nuclear power plant sa pangmatagalang panahon. Bukas si Mayor James Bong Gordon Jr. sa idea ng pagbabalik ng mga Amerikano sa kanilang base militar sa Subic. Lumutang ang posibilidad na ito sa kasunod ng high-level visit nina US Senators Pat Cochran at Dan Inoue sa Subic Freeport, kamakailan. Ayon sa punong lungsod, makatutulong sa ekonomiya ng Pilipinas, lalo na sa Olongapo at Subic, ang pinagsanib na commercial at military use ng Subic. Suwestiyon din ni Gordon na rebisahin ang kasalukuyang Visiting Forces Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos upang maisagawa ito. Idinagdag pa ni Mayor Bong na napapanahong pag-isipan ito, lalo na't balak ng US na lisanin ang base militar nito sa Okinawa, Japan, at sigalot na maaaring sumiklab sa pinag-aawang Spratly Islands na kung saan may inaangkin din ang Pilipinas. Isinusulong sa sangguniang panglungsod ang karagdagang 8.3 milyong pisong pondo upang masimulan na ang bago, moderno at ligtas na sanitary landfill o tapunan ng basura, kapalit ng contained dump site na ginagamit ng Olongapo sa ngayon. Ito ay ayon sa itinakda ng Department of Environment and Natural Resources. Requirement ito ng DNR at lahat ng mga LGUs ay ini-encourage nila na magkaroon ng sanitary landfill. So ang siyudad ng Olongapo ay gustong tumugon dito positively sa requirement na ito ng DNR. Kailangan ng naturang dagdag na halaga sa 300 milyong pisong pondo o loan na ina-applyan ng pamahalaang lungsod para sa proyekto mula sa Development Bank of the Philippines. Ito ay ilalaan para sa centralized composting facility upang mabawasan ang volume ng basurang itinatapon sa sanitary landfill. Sa kabila ng pananalasa ng sunod-sunod na bagyo sa bansa, bahagya lamang nakaranas ng mga pagbaha ang Olongapo. Bagamat binaha pa rin ang ilang mabababaw na lugar sa lungsod, kaagad namang humuhupa ang tubig baha. Ayon kay City Engineer Bobby Alvarez, ito rin ay sanhi ng puspusan dredging operations sa mga ilog ng syudad at isinagawang paglilinis ng mga drainage at iba pang lagusan ng tubig bago pa man nagtag-ulan. Kaugnay nito, binisita ni City First Lady Ann Gordon ang mga biktima ng bagyo sa iba't ibang barangay. Namahagi ang dating Zambales Vice Governor ng mga relief goods sa mga residente at kinalampa ang iba pa nilang pangangailangan. Blackout sa malaking bahagi ng lungsod noong Miyerkules ng hapon na tumagal hanggang kinabukasan, Huwebes ng hapon. Bunga nito ay apektado ang mga negosyo, pati ang klase ng mga paaralan, lalo na sa mga panggabing estudyante sa kolehiyo. Ayon sa Public Utilities Department,
nagkaroon ng aberya sa supply ng kuryente nang matumba ang isang transmission post sa Calaklan. At iyan po ang aming mga nalipo na kaganapan sa ating lungsod. Ako po si Vanessa de la Rosa. At ako si Giancarlo Olon para sa mapagkakatiwalaan at balanseng mga ulat. Magkita-kita tayo muli dito sa Olongapo ngayon!